Are you okay, Miss Tolentino? Tanong kay Veronica o Vera ng matandang abogado ng kanyang lola Valeria. Suminghot siya at pinunasan ang luhang nakatakas sa mga mata. I'm fine, attorney. Maliit nang umiti ang matanda. I'm sorry, Iha. I know it's upsetting pero mahigpit na nakasaad sa last will and testament ng abuela mo na kailangan mo magpakasal sa loob ng 6 na buwan pagkatapos ng pagpanaw niya para makuha mo ang lahat ng iniwan niya sa'yo, kabilang ng mansyon na to. Bahagyang iginala ni Vera ang tingin sa malawak na library ng mansyon kung saan niya kausap si Attorney Santos. 3 linggo na ang nakararaan mula nang pumanaw ang abuela ni Vera. Ngayon lang niya nakausap si Attorney Santos dahil nagkasakit ang matanda. Dahil siya ang tanging tagapagmana ng matanda, ay sa kanya nito iniwan ang mga naiwang ari-arian nito, kasama na ang mansyon kung saan siya lumaki. Nag-iisang anak lang ang mga magulang ni Vera. Nang pumanaw ang mga ito 10 taon na nakalilipas, naiwan ng dalaga sa pangangalaga ng kanyang lola Valeria, ang ina ng kanyang ama. I'm sorry, attorney. I just miss her. Mahinang sagot ni Vera. Nakikisimpatyang umiti ang abogado. I understand, Miss Tolentino. Nag-aalala ang abuela mo na iwan ka mag-isa. Kaya gusto niyang siguruhin na magkakaroon ka ng pamilya at makakasama sa buhay, Iha. Hindi ko alam kung matutupad ko ang nakasaad sa last will ni Lola. I have no one to marry, attorney. Tumikim ang abogado. Pero nabanggit ng abuela mo sa akin na may nobyo ka raw. Sa sinabing yun ng abogado ay sumagi sa isip niya ang ex-boyfriend na si Leo. Lalong kumirot ang puso niya. Wala na kami, attorney. Bago pa nawala si Lola, naghiwalay na kami. 2 buwan na ang nakararaan mula nang hiwalayan si Vera ng dating nobyo. 3 taon ang relasyon nila ng binata at sa loob ng ilang taong yon ay maayos ang pagsasama nila. Kaya naman labis na ikinagulat niya nang biglang makipaghiwalay sa kanya ang lalaki. Ayon kay Leo, bigla na lang nawala ang pagmamahal nito sa kanya. Iha, may panahon ka pa naman para makahanap ng mapapangasawa. Anang abogado. Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot ni Vera sa kaharap. Sa isip niya ay alam niyang malabo ang sinabi ng abogado dahil wala siyang planong palitan ang dating nobyo sa puso niya kahit nahiwalay na sila. Pagkatapos magpaalam ni Attorney Santos ay dumating naman ang matalik na kaibigan niyang si Nova. Vera, kamusta ang meeting niyo ng abogado ni Lola Val? Tanong ng kaibigan. Lumunok siya at ikinwento sa babae ang naging usapan nila ni Attorney Santos. Soon mawawala na rin sa akin tong mansyon na to, Nova. Wala akong planong sundin ng last will ni Lola Val? Wala akong ibang lalaking gustong pakasalan kundi si Leo lang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap na hiwalay na sila ni Leo. Huli silang nagkita ng binata noong burol ng abuela. Akala niya ay makikipagbalikan ito, subalit hindi yun nangyari. Ni hindi ito nagtagal sa burol ng matanda. Teka, speaking of Leo, kaya ako nagpunta dito dahil may kailangan akong sabihin sa'yo tungkol sa kanya. Ani Nova. Ano yun? Nakita ko si Leo sa ospital kagabi, Vera, sa St. Mary's Hospital. Natigilan siya sa narinig. What? Oo, binisita kasi namin ni Mama kagabi ang pinsan ko naka-confine sa St. Mary. Nakita ko si Leo sa VIP ward, Vera. Naka-wheelchair siya at naka-hospital gown. Mukha siyang naka-confine din dun. Nilapitan mo ba si Leo? Did you talk to him? Umili nga kaibigan. Lalapitan ko sana kaso naunahan ako ng isang nurse eh. May sakit ba si Leo? May sakit siya sa puso pero namamanage niya yun ng gamot. Sa 3 taong relasyon nila ni Leo, ni minsan ay hindi nito idinaing sa kanya ang sakit nito sa puso dahil ayon sa binata ay namamanage nito yun sa regular na pag-inom ng gamot. Maingat din ang lalaki sa pangangatawan nito. Napalunok si Vera at napahawak sa braso ng kaibigan. Nova, paano kung yun ang dahilan kung bakit nakipaghiwalay sa akin si Leo? Alam mong maayos ang relasyon namin bago siya makipaghiwalay sa akin. Wala kaming pinag-awayan. Kaya hindi ako naniniwala sa sinabi niya na bigla na lang siyang nagising na hindi na niya ako mahal. Naniniwala rin ako na walang ibang babae si Leo, Vera. I've seen you two together. Nakita ko kung paano kanya tratuhin. Pupunta ako sa ospital, Nova. Kailangan ko makita si Leo. Kailangan ko siyang makausap. Kung nasa ospital siya dahil sa sakit niya, kailangan niya ako ngayon.
Deklara niya. O sige, para maliwanagan ka na rin. Kalahating oras ang nakalipas, ibinaba siya ni Nova sa tapat ng St. Mary's Hospital, isa sa pinakamalaking ospital sa Kamaynalaan at sa buong bansa. Call me later, Vera. Ani Nova. Salamat, Nova. Pagbaba sa sasakyan ng kaibigan ay agad siyang dumiretso sa loob ng ospital. Subalit dahil sa pagmamadali ay isang bulto ang nabangga niya. I'm sorry. Sambit ni Vera sa kaharap. It's okay, miss. I'm sorry too. Sagot ng isang baritonong tinig. Tiningala ng dalaga ang matangkad na lalaking nasa harap niya. Sumalubong sa kanya ang kulay tsokolating mga mata na diretso ang tingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila may humalukay sa sikmura niya nang salubungin ang mga mata nito. Gayunpaman ay nakuha niyang tipid na ngumiti. Excuse me, dadaan ako. Kumurap-kurap ito na tila natauhan. Oh, I'm sorry, miss. Here you go. Mabilis itong tumabi upang makadaan siya. Doon lang niya napansin na nakasuot ito ng doctor's coat. Nakakaisang hakbang pa lang si Vera nang huminto siya at lingunin ang lalaki na nakasunod pa rin ang tingin sa kanya. Alam mo ba kung saan ang VIP ward dito? Sa 10th floor, miss. Sagot nito. Thank you. Sagot niya bago agad na tinalikuran ang lalaki. Samantala, nanatiling nakasunod ang tingin ni Josiah sa babaeng nakabunggo niya hanggang sa makapasok ito sa elevator. Ang ganda niya. Sambit niya sa isip. Habang nakatayo sa gitna ng lobby ay napahawak siya sa dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Yun ang unang pagkakataon na nagwala ng ganun ang dibdib niya dahil sa isang babae. What the hell? Am I in love? Na-love at first sight ba ako sa babaeng yun? Hindi makapaniwalang tanong niya sa isip. Subalit bago pa niya masagot ang sarili, ay tumunog na ang cellphone niya. Agad niyang sinagot ang tawag nang makitang ang head nurse ng surgery department ang nasa kabilang linya. Doc San Victores, Doc Samaniego is looking for you. May emergency surgery siya at pinapatanong niya kung pwede kang mag-assist sa kanya. Anang head nurse na kausap. Tell Doc Samaniego I'm available, Nurse Jane. I'll see him in a few minutes. Isang doktor si Josiah. Surgeon siya sa St. Mary's Hospital. Pagkababa ng tawag sa cellphone ay dumiretso ng akyat si Josiah sa palapag ng ospital kung saan naroon ang surgery department ng ospital. Pagkatapos niyang kausapin si Doc Samaniego, ay nagpalit siya ng scrubs at tumuloy sa operating room. Thanks for assisting me, Doc. Wika sa kanya ni Doc Samaniego nang matapos ang operasyon. No worries, Doc. Sagot niya. Kahit pauwi na siya nang tumawag sa kanya ang head nurse, ay hindi niya matanggihan si Doc Samaniego na siyang mentor niya sa katatapos lang na residency. Sabay silang lumabas ng Ginoo sa operating room. Kinausap nito ang naghihintay na pasyente, samantalang siya ay dumiretso sa chapel ng ospital na nasa parehong palapag ng operating room. Tulad ng inaasahan niya, walang tao roon. Inakupa niya ang dulong bangko upang magpahinga. Ilang segundo pa lang siyang nakapikit nang maramdaman niya na may pumasok sa loob ng chapel. That's the girl from earlier. Wika ni Josiah sa sarili nang imulat niya ang mga mata at tumambad sa kanya ang babaeng nakabunggo niya kanina. Habang nakasunod ang tingin niya sa babae na naupo sa bandang unahan, ay unti-unti ring bumilis ang tibok ng puso niya. You like him, Josiah. Nilove at first sight ka nga sa babaeng yan. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Habang nagdadasal ang babae ay nakatitig lang siya rito. Nang makita niyang nagpunas ito ng luha, ay tila may sumuntok sa dibdib niya. Gusto niyang lapitan ang babae at aluin ito. Bakit siya umiiyak? May kamag-anak ba siyang may malubhang sakit? Anya sa isip. Hindi niya alam kung gaano niya katagal pinagmamasdan ng babae nang tumayo ito. Habang palabas ang babae ay dumako ang mga mata nito sa kanya. Sa pagkatama ng tingin nila ay lalong bumilis ang tibok ng puso ni Josiah. Sa kabila niyon, isang ngiti ang nagawa niyang ibigay sa babae. Hey. Hi, miss. You were the woman earlier. Yung nakasalubong ko sa lobby, right? Sambit niya. Oo, ako nga yun. Hi. Sagot ng babae. Tipid itong ngumiti bago siya nilagpasan. Tulala si Josiah nang maiwang mag-isa sa loob ng chapel. Ano yun, Josiah? Pamihira. Para kang high school sa harap na babaeng crush mo ah. Kastigo niya sa sarili.
Nang matauhan ay lumabas siya ng chapel para sundan ang babae. I need to know her name. Wika niya sa isip habang naglalakad patungo sa west wing ng palapag na siyang kinaroroonan ng VIP ward ng ospital. Pagliko niya sa isang pasilyo ay muli niyang nakita ang babae. Subalit sa pagkakataong yon ay napahinto siya nang makitang may kayakap itong isang lalaking naka-wheelchair na sigurado siyang pasyente. Sa ayos ng mga ito ay walang duda si Josiah na may espesyal na relasyon ng dalawa. Hindi mo na kailangang alamin pa ang pangalan niya, Josiah. Hindi rin naman siya mapapasayo. Mapait na wika niya sa isip. Samantala, halos isang minutong nakayakap si Vera sa dating nobyong si Leo bago siya lumayo rito. I'm sorry kung pinag-alala kita, Leo. Nagpunta lang ako sa chapel nitong ospital para magdasal. Anya sa lalaki. It's okay, Vera. Pero pwede bang wag mo na akong yakapin sa susunod? Wala na tayong relasyon. Muli ay naiiyak na sinalubong niya ang mga mata ng lalaki. Ngayong alam ko nang hindi na wala ang pagmamahal mo sa akin. Sa tingin mo lalayuan kita? Sa pagpunta niya sa ospital at pagbisita kay Leo, ay nakumpirma niya na tama ang hinala niya. Mahal pa rin siya ng lalaki. Napilitan lang itong makipaghiwalay sa kanya dahil sa sakit nito. Ayon sa mga magulang ng binata na una niyang nakausap kanina dahil tulog si Leo, lumala ang sakit sa puso ng binata at hindi na umiepekto ang mga gamot nito. Sa loob ng relasyon nila ay ilang beses na palang inatake sa puso si Leo. Hindi lang nito pinapaalam sa kanya ang totoong kalagayan nito. 2 linggo mula sa araw na yon ay ooperahan ng binata. Subalit walang kasiguraduhan ang pagbuti ng kondisyon nito dahil ayon sa doktor, nasa huling stage na ang kondisyon nito at mababa ang success rate ng operasyon. Mabait nang umiti si Leo. Oo, inaamin ko mahal pa rin kita, Vera. Pero hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Himala mang makasurvive ako sa operasyon, hindi na magiging normal ang buhay ko. Magiging pangalawang buhay ko na ang ospital. I will only be a burden to you. And you don't deserve that kind of life. You're all alone now in life, Vera. Kaya deserve mo ng lalaking mag-aalaga sa'yo. Hindi yung ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Pero mahal kita, Leo. And I don't mind taking care of you for the rest of my life. I don't want that. Ayokong sayangin mo ang buhay mo sa akin. But I can't lose you. Ikaw lang ang lalaking minahal ko. Naluluhang sagot niya. Si Leo ang unang nobyo ni Vera at naniniwala siyang ito na rin ang huli. Hindi tayo para sa isa't isa, Vera. Kung ako ang lalaking para sa'yo, hindi niya ako bibigyan ng ganitong karamdaman. Kaya maniwala ka sa akin. Makakahanap ka rin ng lalaking higit mong mamahalin kaysa sa akin. At mamahalin ka rin pabalik. Umiling siya. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ikaw lang ang gusto ko, Leo. Kung ipipilit mo na magkabalikan tayo, mas mabuting wag mo na lang akong bisitahin dito sa ospital. The next time you come here, I will ask my parents not to entertain you. Tila piniga sa sakit ang puso ni Vera. Bukod sa hindi niya matanggap na walang kasiguruhan ang buhay ni Leo, bawat salita nito ay bumabaon sa dibdib niya. Sa huli ay isang napipilitang tango ang ginawa niya. Fine, hindi ko na ipipilit na magkabalikan tayo. Pero hayaan mo sana akong alagaan ka, Leo. I want to take care of you. So please let me. Nakikiusap na sambit niya. Okay. Tila napilitang pagpayag din ng binata. Samantala, 1 linggo ang nakalipas, nasa bahay si Josiah ng mga magulang. Bukod sa kanya, naroon din ang 4 na kapatid na sina Isaiah, Elijah at Jeremiah at ang asawa nitong si Megan. Ang tanging wala lang ay ang bunso nilang kapatid na si Mary. Nasa Amerika kasi ang babae dahil kasalukuyan nitong nag-aaral doon. Kasing edad ni Josiah ang 4 na lalaking kapatid dahil quintuplet sila. Kumusta ang honeymoon niyo ni Megan? Tanong ng kapatid niyang si Elijah kay Jeremy. Kagagaling lang ni Jeremy at ng asawa nito sa honeymoon sa ibang bansa. Sa kanilang 5, tanging si Jeremy pa lang ang may asawa. It was great. Nag-enjoy kami ni Megan. Sagot ng kapatid. Makakaasa na ba kami ng mami mo ng apo, Jeremy, iho? Tanong ng kanyang ama ang si Dr. Marco Santvictores. Isang doktor ang kanilang ama. Sa kanilang magkakapatid ay si Josiah lamang ang sumunod sa yapak nito. Let's see, Dad. Nakangising sagot ni Jeremy. Sino kaya sa inyo ang susunod na lalagay sa tahimik? Ikaw kaya, Josh?
baling kay Josiah ng kanyang ina. Naku ma'am, malabo yang si Josiah. Sawi yan sa pag-ibig. Anang nakangising si Noah. Pare-parehong napatingin sa kanya ang mga kasama sa mesa. Binigyan naman niya ng matalim na tingin si Noah. Bigla ay nagsisi siya na nasabi niya rito ang tungkol sa babaeng nakakuha ng puso niya. Ngayon ay hindi na niya yun maitatago pa sa pamilya. Sawi ka sa pag-ibig, iho? Pero wala ka namang nililigawan, hindi ba? O sisa ng ina. Tumikhim siya. Wala ma'am. Pero, yung babaeng gusto ko, hindi na po pala pwede. May asawa na? Tanong naman ni Megan. Boyfriend. Sagot niya. Walang suot na kahit na anong singsing ang babae kaya sigurado siya na hindi pa nito asawa ang lalaking nakita niyang kayakap nito. Sus, boyfriend lang pala eh. Pwedeng-pwede pang agawin, Josh. Ani Elijah dahilan kung bakit binigyan niya ito ng matalim na tingin. Oh, well, kung hindi available tong babaeng gusto mo, then she's probably not the woman for you, iho. Anyway, marami pa namang ibang babae dyan. I'm sure you'll meet someone else. Baling sa kanya ng ina. Maraming ibang babae, pero siya lang ang gusto ko. Sagot ni Josiah sa isip. Sa halip na isa tinig yon at pahabain ang usapan, ay tipid na ngumiti na lang siya rito bago binago ang usapan. Pagkatapos magtanghalian, kasama ang pamilya ay nagpaalam siya sa mga ito. I can't stay long, Mom. Kailangan ko pumunta sa hospital today. Paalam niya sa ina. It's weekend, iho. Hindi ba tapos na ang residency mo? I have an operation scheduled later. Saka nandun sa hospital yung crush ni Josh, Mommy. Inaabangan niya siguro. Tukso ni Noah na muli ay umani sa kanya ng matalim na tingin. Shut up, Noah. Anya na tinawanan lang naman ng kapatid. Kalahating oras na nakalipas ay nakarating si Josiah sa ospital. Pagdating sa lobby, muli ay natigilan siya nang makita ang babaeng nakabihag sa puso niya. Otomatikong nagwala ang puso niya. Pambihira. Ibang klase talagang epekto sa akin ng babaeng to. Anya sa isip. Nang magtama ang mga mata nila ng babae ay ngumiti ito sa kanya. Hi miss. Bati ni Josiah. Hello, Doc. Tipid ang ngiting bati nito bago siya nilagpasan. Pasimpleng napailing na lang si Josiah nang mawala sa paningin niya ang babae. Sa isang linggong nagdaan, ilang beses niyang nakita ang babae sa ospital. Bukod sa ilang beses niya itong nakasalubong, nakaharap niya ito nang puntahan niya ang nobyo nito sa silid. Ilang araw na nakalipas nang malaman ni Josiah na kasama siya sa surgical team na mag-a-assist kay Dr. Brandon Benavista, ang cardiothoracic surgeon na magsasagawa ng open heart surgery sa lalaki. Sa lahat ng pagkakataong yon, ay tipid ng ngiti lang ang ibinibigay kay Josiah ng babae, na hanggang ngayon ay hindi pa niya alam ang pangalan. Ang lakas kong asarin si Jeremy kung paano siya natameme kay Mega noon. Mas malala naman pala ako sa kanya. Kantiyo sa kanya ng isang parte ng isip habang naglalakad sa hallway patungo sa surgery department. Subalit pagdating roon ay natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na pasyente na nasa isang bahagi ng pasilyo. Doc San Victores. Bati sa kanya ni Leonard de Guzman, ang pasyente na nobyo ng babaeng nakabihag sa puso niya. Yes, Mr. de Guzman. Do you have any concern? Formal na tanong niya sa lalaki. Pwede ba kitang makausap, Doc? Don't worry, pinayagan ako ni Doc Angeles na lumabas ng hospital room ko. Anito na ang tinutukoy ay ang cardiologist na siyang attending doctor nito. May pagtataka man, sa huli ay tumango si Josiah. Sure, I have an hour to spare before my surgery. Ilang minuto ang nakalipas, kasama na ni Josiah ang lalaki sa hardin ng ospital. Sila lang ang tao roon sa mga oras na yon. Why do you want to talk to me, Mr. de Guzman? Tanong niya. I apologize for taking your time, Doc. It's just that I wanted to talk to you about Veronica. Veronica? Kunot ang noong gagad niya. Yung babaeng lagi kong kasama, Doc. Her name's Veronica. Veronica pala ang pangalan niya. Bagay sa kanya. Ani Josiah sa isip. Veronica is the name of your girlfriend? Anya sa kaharap. Ex-girlfriend, Doc. Hiwalay na kami ni Veronica. Nakipaghiwalay ako sa kanya pagkatapos ng huling atake ko. Nung malaman kong malala na ang kondisyon ko. Napatitig siya sa kaharap.
Congenital heart disease na nauwi sa late-stage cardiomyopathy ang kasalukuyang kondisyon ng lalaki. If she's your ex-girlfriend, why is she always with you? May pagtatakang tanong niya. Maliit nang umiti ang lalaki at nagsalita. Tahimik na nakinig si Josiah. Mahal ko si Veronica. Ayoko makipaghiwalay sa kanya. Pero kailangan ko siyang pakawalan. Before my life ends, I know the right thing is to let her go, Doc. Mapait na pagtatapos ng lalaki. Kumunot ang noo ni Josiah. Stop saying that. Your life is not gonna end soon. Do you know how good Dr. Bonavista is? Siya ang pinakamagaling na cardiothoracic surgeon dito sa Pilipinas. Your surgery will be a success. Malungkot nang umiti ang kausap. Alam ko magagaling ang mga doktor dito sa St. Mary, Doc. Pero ramdam ko rin kung hanggang saan na lang ang buhay ko. Magtagumpay man ng operasyon, madudugtungan lang sandali ang buhay ko. Pero ganito pa rin ako. Tanggap ko nang hanggang dito lang ako. Pumayag lang ako sa operasyon para pagbigyan ng mga magulang ko. If that's your mindset, then you're a very selfish man, Mr. De Guzman. Hindi mo iniisip ang mararamdaman ng mga taong nagmamahal sa'yo. Ayaw mo bang lumaban para sa kanila? Tila may kumurot sa puso ni Josiah nang maalala kung paano niya nasaksihan ang pag-iyak ni Veronica sa chapel ng ospital. Kahit hiwalay na ang mga ito ay sigurado siyang mahal pa ng babae ang dating nobyo. Napapagod na akong lumaban, Doc. I'm tired of this life and this weak body. Yes, I'm a selfish prick. That's why I don't deserve Veronica. She deserves someone who will take care of her. Yung kaya siyang alagaan, protektahan, at mahalin hanggang sa pagtanda niya. Mahal ko siya pero alam kong hindi akong lalaking yun. Anang lalaki. Mapait itong umiti at sinalubong ang mga mata niya. Can you do me a favor, Doc? Anong pabor? Pwede mo bang pakasalan si Veronica? Namilog ang mga mata ni Josiah. What did you say? Gusto mo pakasalan ko si Veronica? Vera needs a husband. Anito bago sinabi sa kanya ang dahilan kung bakit kailangan ng babae ng asawa. Bakit hindi na lang ikaw ang magpakasal sa kanya, Mr. De Guzman? Obviously, ikaw ang gusto niyang pakasalan. Balik tanong ni Josiah. Pilit itinatago ang pait sa tinig. According to her grandmother's last will, kailangan manatiling kasal ni Vera sa magiging asawa niya sa loob ng kalahating taon. Hindi ko alam kung hanggang saan naabot ang buhay ko. Hindi ko alam kung makakasurvive ako sa operasyon. At gaya ng sinabi ko, ayoko matali si Vera sa lalaking tulad ko. Pero hindi ko maintindihan kung bakit ako ang hinihingan mo ng ganitong pabor. We barely even know each other. Because I know you like Veronica, Doc San Victores. I've seen it with the way you look at her. Gusto mo siya, hindi ba? Muli ay namilog ang mga mata niya. Gusto niyang itanggi ang sinabi nito, subalit naunahan siya ng pamumula ng muka. Well, the first time I saw her, I admit she caught my attention. Veronica is really pretty. She's also kind and warm-hearted. Kapag nakilala mo mabuti si Vera, lalong lalalim ang nararamdaman mo sa kanya. So please marry her and make her fall in love with you. I wouldn't mind if Vera forgot about me and fell in love with you, Doc. I've looked you up. Nalaman ko kung anong klaseng lalaki ka at kung anong klase ng pamilya ang meron ka. Ikaw ang nakikita kong lalaki na bagay para sa kanya. Teka, you're talking too far ahead. I'm only infatuated with Vera. Ani Josiah. Shut up, Josiah. Itatanggi mo pa talaga yung nararamdaman mo. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Sa kabila ng pamumutla ay nakaangat ang kilay nang umiti sa kanya si Leo. Tila hindi naniniwala sa sinabi niya. I know the look of a man in love, Doc San Victores. Makahulog ang sagot nito. At ayos lang sa'yo na may ibang humahanga sa ex mo. Mas gusto ko na lumigaya siya, Doc. Kaya sana pumayag ka na sa pakiusap ko. Pag-iisipan ko, Mr. De Guzman. Salamat, Doc. Mula ng araw na iyon, palagi nang nag-uusap si Leo at Josiah. Naging close ang dalawa at laging topic ay si Vera. Hanggang sa dumating ang araw ng operasyon ni Leo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay ang operasyong ginawa dito. Hindi pa rin matanggap ni Vera na wala na ang lalaking minamahal. Mas lalo siyang nasasaktan dahil sa loob ng ilang buwan ay iniwan siya ng 2 taong importante sa buhay niya. Isang linggo ang nakalipas, nasa libing ni Leo si Vera.
Kasama niya roon ang matalik na kaibigan. Hindi ko pa rin matanggap na iiwan niya tayo ng ganito kaaga, Nova. Naluluhang sambit niya sa kaibigan. Ako rin, Vera. 33 lang si Leo. Wala talagang makapagsasabi kung hanggang kailan ang buhay natin. You'll be okay, Vera. Nandito ako. Ani Nova sa tabi niya. Hinawakan nito ang kamay niya. Ngumiti siya sa kaibigan. Salamat, Nova. Teka, kilala mo ba yung dumating? Sa sinabi nito ay bumaling siya sa lalaking lumapit sa ina ni Leo na nasa unahan nila. I think that's Dr. San Victores. Natigilang sambit niya. Doktor ni Leo? Umiling siya. He's not really Leo's doctor, pero kabilang siya sa surgical team na nag-opera kay Leo. Pasimpleng pinagmasdan ni Vera ang lalaki. Gaya ng mga naroon ay nakapormal ito sa suot na itim na slacks at puting dress shirt. Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa isip. Wala sa mga naging doktor ni Leo ang dumalaw sa burol ng binata. Kahit ang ilang taon ng doktor ng dating nobyo na si Dr. Angeles ay nagpadala lang ng bulaklak, kaya naman ipinagtaka niya ang presensya ni Dr. San Victores. Ilang minutong kausap ng doktor ang ina ni Leo bago nagtungo ang lalaki sa likuran. Ilang sandali pa ay nagsimula ang misa. Nang matapos ang libing ay nilapitan si Vera ng ina ng dating nobyo. Vera, iha. Sambit ng ginang. Naiiyak na hinawakan nito ang kamay niya. Thank you for coming here. Thank you for taking care of my son during the last days of his life. Thank you for loving him. Walang anuman po, tita. Hindi niyo kailangan magpasalamat sa akin. Naiiyak ring sagot niya. My son loves you so much, iha. And he wants you to be happy. Gusto ni Leo na maging masaya ka kahit wala na siya. Kaya sana'y makahanap ka ng lalaking magpapaligaya sa'yo. Isang malungkot ng ngiti lang ang isinagot ni Vera sa ginang. Ilang sandali pa ay nagpaalam na sila rito ni Nova. Subalit bago sila makalabas ng Memorial Park ng kaibigan, isang bulto ang humabol sa kanya. Excuse me, Miss Veronica. Anang baritonong tinig sa likod niya. Bumaling si Vera sa nagsalita. Tumambad sa kanya si Dr. San Victores. Dr. San Victores, hi. Bati niya. Tumikhim ang doktor. Can I talk to you in private, miss? This has something to do about your ex-boyfriend, Leo. Napakurap siya. Hindi niya alam kung paano nito nalaman ang relasyon nila ni Leo. Subalit sa huli ay tumango siya. Okay, Doc. Well, I guess mauna na ako, Vera. May pupuntahan din naman ako. Paalam ni Nova. Tumango siya sa kaibigan. Pagkatapos magpaalam ni Nova ay naiwan si Vera kasama si Dr. San Victores. Tumikhim ang lalaki at tipid ng umiti. Miss Veronica, may alam akong coffee shop na malapit dito. Pwedeng dun tayo kung gusto mo. Tumango siya at tipid ng umiti sa lalaki bago nagpatiano dito. Ilang sandali pa ay magkaharap na sila sa isang mesa sa loob ng isang coffee shop. Anong gusto mong sabihin tungkol kay Leo, Doc? Tanong niya sa lalaki. First of all, I'm sorry for your loss. Mahinang wika nito. Thank you, Doc San Victores. Maliit nang umiti ang binata. Anyway, like I said, gusto kitang makausap tungkol kay Leo. Nung mga huling araw sa ospital ng ex-boyfriend mo, naging magkaibigan kami. Natigilan siya sa narinig. Really, Doc? Yes, Miss Veronica. Vera na lang. Masyadong mahaba ang pangalan ko. Tumango ito at maliit ng umiti. Like what I've said, Vera, naging magkaibigan kami ng ex-boyfriend mo. Ilang araw bago ang operasyon niya, nanghingi siya ng pabor sa akin. Anong pabor? Hiniling niya na tulungan kita sa problema mo. Napakasalan kita para makuha mo ang iniwang mana sa'yo ng lola mo. Napaawang ang mga labi ni Vera sa narinig. Nabanggit niya kay Leo ang tungkol sa last will and testament ng kanyang lola Val. Subalit hindi niya inaasahan na sasabihin nito yun sa ibang tao. Gusto kong pakasalan ni Leo, Vera. Sinabi niya sa akin na mahal ka niya at gusto kanyang pakasalan. Pero alam niyang hindi na magtatagal ang buhay niya. Seryosong sambit ni Dr. San Victores. Muling bumalong ang mga luha ng dalaga. I know about his feelings for me. Ang hindi ko lang alam ay kung bakit kailangan niyang sabihin sa'yo yan. Inabutan siya nito ng panyo. Dahil gusto kanyang tulungan, Vera. Hanggang sa huli, ikaw pa rin ang inaalala niya. Nahihiyang tinanggap niya ang panyo,
Pinunasan niya ang luha bago muling nag-angat ng tingin sa kaharap. Pero bakit ikaw ang hininga niya ng pabor? Tumikhim ito. Well, dahil nalaman niyang kailangan ko rin ng pansamantalang asawa. Pansamantalang asawa? Muli itong tumikhim bago tumango. My mother wants me to get married. At kung kanino na lang niya akong babae nirereto. Kaya naisip ko na maghanap ng magpapanggap na asawa ko para tigilan na niya ako. Sa sinabi ng kaharap ay hindi napigilan ni Vera na mapatitig dito. Ikinabigla niya na single pa ang lalaki at walang nobya. Hindi naman kasi maikakailang gwapo ito. Objectively speaking, he was way more handsome than Leo. Siya naman ang tumikhim. I appreciate you, Dr. San Victores, pero hindi ko matatanggap ang alok mo. Wala akong plano magpakasal. Pero ang sabi ni Leo, importante sa'yo ang mansyon ng lola mo. Tumango siya. Importante sa akin ang mansyon, pero hindi ko kayang magpakasal kahit na sabihin sa papel lang yon. I hope you understand. Nakakaunawang tumango ang binata. Well, kapag nagbago ang isip mo, sabihan mo lang ako, Vera. I'll give you my number. Thank you, Dr. San Victores. Pagkatapos ibigay ng binata ang numero nito ay nagpaalam na siya rito. Magta-taxi ka ba, Vera? Oo. Wala akong dalang sasakyan. Sinundo lang siya ni Nova at ngayong nauna na ang kaibigan ay wala siyang choice kundi mag-taxi pa uwi. Ihahatid na kita. Ha? Hindi na, Dr. San Victores. Nakakahiya naman. I insist, Vera. Ako nang istorbo sa'yo kaya dapat lang naihatid kita. Come on, wala naman akong ibang appointment ngayon. Sa huli ay pumayag na siyang magpahatid sa binata. Pareho silang tahimik na lalaki sa biyahe, hanggang sa magsalita ito. By the way, Vera, Josiah na lang kaya naman Josh na lang itawag mo sa akin. Wag na Dr. San Victores. Masyadong formal yun. Josiah ang pangalan mo? Ngumiti ito. Yeah, my mother got my name from the Bible. Pati na rin yung 5 kong kapatid. May 5 kang kapatid? Tanong niya. Bilang isang solong anak, namamangha si Vera kapag may nakakausap siya na galing sa isang malaking pamilya. Natawa si Josiah. I'm a part of quintuplets. Meron kaming bunsong kapatid na babae. Mary ang pangalan niya. Namilog ang mga mata niya. Quintuplets? Wow, ang galing ng mami mo dahil nadala niya kayong 5 sa tiyan niya. Matangkad na lalaki si Josiah. Sa tansya niya ay nasa 6 na talampakan ang taas nito. Kaya marahil ay malaking sanggol din ito ng ipinanganak. Our mother is an amazing woman. Tila may pagmamalaking sambit nito. Masaya siguro sa bahay niyo. Imagine, kaedad mo lang ang mga kapatid mo. Sabay-sabay kayong lumaki. Natawa ito. Masaya na magulo, Vera. Madalas kaming nag-aaway nung lumalaki kami. Anyway, nabanggit nila yun sa akin na solong anak araw gaya niya. Oo, solong anak nga ako. Wala rin akong pinsan kaya mga magulang ko lang at si Lola walang kinalakihan ko. 18 ako nang mawala ang parents ko. 2 months ago naman nang mawala si Lola Val. I'm sorry, Vera. Tipid siyang umiti. Ayos lang, Doc. I told you, Josiah na lang. Nakakahiya naman. You're a doctor. It's okay. Hindi naman ako nagpapatawag ng doktor sa hindi ko pasyente at hindi ko katrabaho sa ospital. May I ask what you do for a living? Hindi nabanggit ni Leo. I'm a freelance architect. Nag-resign ako sa firm na dati kong pinagtatrabahuhan nung magkasakit si Lola para mabantayan ko siya. Sumulyap sa kanya ang lalaki at nag-angat ng kilay. See? Architect ka pala. If you insist on calling me Doc, dapat architect din ang tawag ko sa'yo. Mahina siyang natawa. Okay, Josiah. Lumawak ang ngiti ng binata sa narinig. Thanks, Vera. Napangiti rin siya. Yung mga kapatid mo, doktor din ba? Hindi, ako lang ang doktor sa amin. Ako kasi ang pinakamatalino. Pabirong sagot nito. Talaga? Natawang baling niya rito. Ako lang ang doktor, pero biro lang yung part na ako ang pinakamatalino. My brothers and I have the same intelligence level. Ako lang yung may passion na maging doktor at sumunod sa yapak ng daddy namin. Pero sa kagwapuhan, masasabi ko na dun talaga ako lamang. Pero bakit wala kang girlfriend at kailangan mo pa ng magiging asawa sa papel? Natawa ito at nagkamot ng kilay. Well, kahit gwapo, minamalas din sa pag-ibig, Vera. Nabasted ka? Kuryosong usisa niya. Sa maiksing pag-uusap nila ng lalaki
ay agad na napalagay ang loob niya rito. Hindi na siya nagtataka kung bakit agad itong naging kaibigan ni Leo. Hindi naman, pero parang ganun na rin. Wala akong naging seryosong karelasyon nung nag-aaral pa ako. Kailan lang tumibok ang puso ko. Kaso ang problema, yung babaeng gusto ko, may mahal na iba. Oh, pero marami pa namang iba dyan, Josiah. Gwapo ka, kaya makakahanap ka agad ng iba. Sana ganun lang kadali. Pero hindi eh. Siya lang ang gusto ng puso ko. Natahimik siya dahil nakarelate siya rito. Hindi niya alam kung mapapalitan si Leo sa puso niya. Saan mo nakilala yung babaeng gusto mo? Baling niya sa lalaki. Sa ospital. Katrabaho mo? Hindi Vera. Gusto pa niyang magtanong, subalit sa huli ay ngumuso na lang siya. Sorry sa pang-uusisa ko. Ngayon lang tayo nag-usap pero chinismis na kita. It's okay, Vera. Anyway, nandito na tayo sa subdivision nyo. Saan dito ang bahay nyo? Dahil nalibang siya sa pakikipag-usap kay Josiah, ay hindi niya namalayang nakarating na siya sa subdivision na kinatitirikan ng mansyon ng abuela. Salamat sa paghatid, Josiah. Anya sa binata nang inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng gate ng bahay. Ngumiti ito. You're welcome, Vera. I hope you think about my offer. Kukontakin kita kapag nagbago ang isip ko. Thank you. And Vera? Yes? Living is hard, but time will make it better. Kung kailangan mo ng kausap, tawagan or text mo lang ako. Tila may mainit na bagay na bumalot sa dibdib niya sa sinabi nito. Salamat, Josiah. Ngumiti ang binata. Nanatili sa isip niya ang ngiting yun ng lalaki hanggang sa makapasok siya ng mansyon. Sa sumunod na mga araw, inabala ni Vera ang sarili sa trabaho. Nagpapasalamat siya na sunod-sunod ang dating ng mga kliyente niya. Marami sa mga yon ang inirekomenda ni Nova. Engineer kasi ang kaibigan niya. Dahil sa labis na pagkakaabala, hindi niya namalayang mag-aanim na buwan na ang lumipas nang mawala ang lola Val niya. Napagtanto lang niya yon nang tawagan siya ni Attorney Santos para ipaalala ang last will ng matanda. Hindi ba talaga magbabago ang desisyon mo na hindi magpakasal, Vera? Tanong sa kanya ni Nova nang nakita sila ng kaibigan pagkatapos ng meeting niya sa abogado. Alam mong wala akong interes sa perang iniwan ni Lola, Nova. Hanggang ngayon nga, hindi ko pa nagagalawang iniwan sa akin ni na Papa. Pero paano tong mansyon? Hahayaan mo na lang na mawala sa'yo? Paano sila manang luming? Hindi mo pa nasasabi sa kanila na mawawalan sila ng trabaho at matutuluyan kapag nawala sa'yo itong mansyon. Ang tinutukoy nito ay ang dating yaya ni Vera na siyang kasama niya sa mansyon. Kasama ng matanda sa mansyon ang dalawang apo nito na nanilbihan na rin sa kanila. Hindi naman sila mawawalan ng trabaho. Pwede ko silang dalhin sa kondo ko. May sariling condo unit si Vera. Umuwi lang siya sa mansyon nang magkasakit ang abuela. Sa tingin mo, magugustuhan nila na umalis dito sa mansyon? Saka hahayaan mo talagang mawala sa'yo itong bahay kung saan ka lumaki? Hindi agad nakasagot si Vera. Sa kaibuturan ng puso niya ay alam niyang hindi niya kayang mawala ang mansyon. Sa tingin mo, makakahanap ako ng matino at mapagkakatiwalaang lalaki na papayag na maging contract husband ko? Ha? Akala ko ba in-offer ni Dr. San Victoris ang sarili niya? Bumuntong hininga siya. It's been more than 3 months since we last talked. Sa tingin mo, hindi pa siya nakakahanap ng babaeng papayag na maging asawa niya? Bakit hindi mo siya subukang kontakin ngayon? I don't know, Nova. Samantala, sa restaurant na pag-aari ng pamilya San Victores, naroon si Josiah kasama ang kanyang pamilya. Sarado ang main branch ng Table of Grace dahil isineselebra nila ang pagbubuntis ng asawa ni Jeremy na si Megan. Josiah, iho, kamusta ang love life mo, anak? Hanggang ngayon ba naghihintay ka sa tawag ng babaeng gusto mo? Tanong sa kanya ng ina. Tulad ng kapatid, alam ng ina ang tungkol kay Vera at kung paano niya ini-offer ang sarili sa dalaga para maging asawa nito. I haven't heard from her again, Mom. Sagot niya. Mula nang ihatid niya si Vera matapos ang libing ng dating nobyo nito, ay hindi na siya kinontak ng dalaga. Gusto man niya itong kontakin ay wala siyang numero nito. Isa pa, alam niyang mahirap ang pinagdadaanan ng babae at gusto niyang respetuhin ang pananahimik nito at pagluluksa. Alam mo, Josh, tigilan mo na yan. Ibalik mo na lang sa ibang babae ang pagsinta mo sa Vera na yun. Anya Isaiah. Shut up, Isaiah. Si Jeremy nga 5 taong naghintay kay Megan eh.
Anya at tumingin sa kapatid na masaya sa tabi ng asawa. Tama, tuloy lang sa pagsinta mo, Josh. Habang may buhay, may pag-asa. Ani Jeremy. Akma siyang magsasalita nang tumunog ang cellphone. Agad niya yung kinuha sa pag-aakalang galing sa hospital yon. Subalit natigilan siya nang makita ang unregistered number. Hello? Anya nang sagutin ng tawag. Hi, is this Josiah? I mean, Dr. Josiah San Victores? Anong pamilyar na boses ni Vera sa kabilang linya. Namilog ang mga mata niya kasabay ng pagwawala ng dibdib. Hello? Vera? Yes, it's me, Josiah. Napatawag ka? Dahil hindi siya umalis sa mesa ay nakita niyang napatingin sa kanya ang mga kasama. Pinandilatan niya ang mga kapatid lalo na si Noah na nakangisi at tila magsasalita pero sinenyasan niya itong manahimik. Josiah, sorry kung ngayon lang ako napatawag. Naging masyado akong abala sa trabaho. Ani Vera sa kabilang linya. No, it's okay, Vera. Kumusta ka? Okay naman ako. Gusto ko sanang itanong kung nakahanap ka na ng pansamantalang asawa mo. Paano ako makakahanap? Hindi naman talaga ako naghahanap. Sa'yo ko lang ini-offer yun. Sagot niya sa isip. Wala pa, Vera. Sa halip ay sagot niya sa dalaga. O kung ganun, tinatanggap ko ng alok mo. Nagdesisyon na ako magpakasal para makuha ang pamana ni Lola. Dumoble ang pagwawala ng puso niya. You agree to be my wife, Vera? Temporary wife, I mean. Yes, kung available pa yung offer mo dati. Oo naman. Kailan gustong magpakasal tayo? Wala sa sariling sagot niya. Pwede bang mag-usap muna tayo? Kung available ka bukas, pwede kang pumunta dito sa bahay. Okay, I'll see you tomorrow. See you, Josiah. Salamat ulit. Napapikit siya nang ibaba ang tawag. Pagdilat niya ay isang malaking ngiti ang ibinigay niya sa pamilya. That's Vera. Pumayag na siyang magpakasal sa akin. Oh, congratulations, iho. Anang ina na sinundan ni Megan. Teka, baka nakakalimutan mong temporary husband ka lang. Temporary husband, brother. Ani Noah. Hey, stop being a killjoy, Noah. Saway ni Jeremy. Now, make sure that she will fall in love with you, Josh. Baling sa kanya ni Isaiah. Paano mo naman mapapaibig ang si Vera kung ganyan ka kapag kausap siya, Josh? Baka kapag kaharap mo siya, para kang matutunaw. Tukso ni Elijah. Namula ang mukha niya. Shut up, Ellie. Kapag mas malala ka pa sa akin pagdating sa babaeng mahal mo, maliligo ka ng tukso sa akin, sinasabi ko sa'yo. Fine, ito naman di na mabiro. Samantala, kinabukasan, 2:00 ng hapon nang dumating si Josiah sa mansyon ng abuela ni Vera. Hi, Vera. Bati sa kanya ng binata. Inabot nito sa kanya ang isang kahon ng cupcake. Josiah, sana hindi ka na nag-abala pa. It's okay, Vera. Galing ka ba sa ospital? Pinasadahan niya ng tingin ang suot nito. Nakaitim na slacks at asul na button-up shirt ang binata. Maayos ding naka-brush up ang buhok nito. Hindi eh. May pupuntahan ka ba mamaya pagkatapos natin mag-usap? Sa ayos kasi nito ay tila may importante itong lakad. Sumulyap ito sa suot bago nakangiting ibinalik sa kanya ang tingin. Well, yeah. May pupuntahan ako mamaya. Anyway, how are you, Vera? Okay naman ako. I've been better since the last time we last saw each other. Nagluluksa pa rin siya sa pagkamatay ng abuela at ni Leo. Subalit unti-unti ay nakakapag-adjust na siya sa buhay na wala ang mga ito. Hindi na niya kailangang isubsob ang sarili sa trabaho. That's good to hear, Vera. Nakangiting sagot niya. Ngumiti din siya at iginiya ito sa sofa. Dumating din ang kasambahay na dala ang meriendang ipinahanda niya. Habang kumakain ay pinag-usapan nila ni Josiah ang magiging kasunduan nila. Nakasaad sa last will ni Lola na kailangan kong tumira at ng asawa ko dito sa mansyon ng kalahating taon. Ayos lang ba sa'yo yun, Josiah? I don't mind living with you. Kahit saan tayo tumira, walang kaso sa akin. Mabilis na sagot ng lalaki. Hindi ba yun makakaapekto sa trabaho mo? Kalahating oras ang biyahe mula dito hanggang St. Mary's. Mas matagal pa kung traffic. Hindi yan magiging problema, Vera. Aagahan ko na lang ang pag-alis para hindi ako malate sa trabaho. Humuso siya. Thank you. Yun lang naman ang concern ko. Ikaw, may mga gusto ka bang linawin sa akin? Tumikhim ito. Alam kong kaya ka lang magpapakasal para sa mana mo.
Pero kailangan mong umaktong asawa ko sa harap ng pamilya ko at ng ibang taong nakakakilala sa akin. Is that okay with you, Vera? Walang problema sa akin, Josiah. Sagot niya. Subalit habang nakatingin sa binata ay sumagi na sa isip niya ang mga gagawin nila kapag umakto siya ang asawa nito. Hindi maintindihan ni Vera kung bakit bigla ay nag-init ang pisngi niya nang maisip na magiging sweet at physical sila ng binata sa isa't isa. Come on, Vera. Consider it as a work. Isipin mo na lang na wala kayong pinakaiba ni Josiah sa mga artista na umaarting in love sa isa't isa. Wika sa kanya ng isang bahagi ng isip. Well, I guess we're settled now, future wife. Pabirong wika ni Josiah. Bahagyang nag-init ang mukha niya sa itinawag sa kanya ng lalaki. Gayunpaman ay binaliwala niya yon at ngumiti. Thank you for helping me, Josiah. No need to thank me. Pareho lang nating tinutulungan ng isa't isa. Sa sumunod na mga araw, pagkatapos nilang maayos ang mga dokumentong kailangan sa pagpapakasal, ay naganap ang civil wedding nila sa isang courthouse. Mabilis ang seremonya at proseso ng kasal. Pagkatapos nilang magpirmahan ni Josiah, ay idineklara sila ng West na mag-asawa. Tanging si Nova ang nagsilbing witness sa kasal nila. Josiah, again this is Nova, best friend ko since high school. Ani Vera sa lalaki nang lapitan sila ng kaibigan. Hindi niya kasi naipakilala ng maayos ang kaibigan dahil naatraso si Nova ng dating. Nice to meet you, Nova. Ani Josh. Likewise, Doc. Sagot ng kaibigan. Josiah na lang. Tumango ang babae. Okay, Josiah. Gusto ko lang ipaalala sa'yo. Kahit sa papel lang ang kasal niyo ni Vera, titira ka kasama siya. Kaya may responsibilidad ka dito sa kaibigan ko. Kapag nalaman kong may ginawa kang masama sa kanya, itago mo yung mga scalpel mo dahil gagamitin ko yun sa'yo. Nova? Saway ni Vera sa kaibigan. Huwag ka mag-alala, hindi ko pababayaan si Vera. Rest assured I will take care of her, and I won't do anything to disrespect and hurt her. Tila nangangakong sagot ng lalaki. Nag-init ang mukha ni Vera sa sinabi nito. Ngumiti naman si Nova na tila nasiyahan sa isinagot ng lalaki. Paglabas nila sa courthouse ay dumiretso sila sa mansyon. Naghanda kasi ng salo-salo si Manang Lumeng kahit na alam ng mga ito ang setup nila ni Josiah. Nang araw na yon ay lumipat na rin ang lalaki sa mansyon. Ipinagamit niya rito ang guest room na katabi ng silid niya. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin o kaya kay Manang. Ani Vera kay Josiah nang ihatid niya ito sa silid nito ng gabing yon. Thank you. By the way, don't worry about me, Vera. I can handle myself. May duty ka bukas, hindi ba? Kung ganun, mas mabuting magpahinga ka na. Tumango ito. Ikaw din, Vera. Magpahinga ka na. Dito lang naman ako sa bahay maghapon bukas. Pero may mga tinatapos kang project, hindi ba? Kailangan mo ng maayos na pahinga para makapagtrabaho ka ng maayos bukas. Ngumiti siya at tumango. Good night, Josiah. Good night, Vera. Magpahinga ka mabuti. I'll see you tomorrow. Dumiretso si Vera sa kanyang silid. Habang nakahiga ay pinagmasdan niya ang suot na wedding ring. Si Josiah ang nag-provide ng singsing nila. Ikinabigla nga niya dahil mamahalin pa ang binili ng lalaki. Ayon dito, ayaw nitong mapunan ng pamilya nito na mumurahing singsing ang ibinigay nito sa kanya kapag ipinakilala na siya nito sa mga ito. Kinabukasan 8:00 na siya ng umaga nagising. Pagbaba niya sa kusina ay naabutan niya si Josiah doon. Nakabihis na ito para sa pagpasok sa trabaho. Good morning, Vera. Malaki ang ngiting bati ng lalaki. Good morning, Doc. Ganting bati niya. Nagpasalamat siya na nag-ayos siya bago bumaba. Nahiya siyang humarap dito ng bagong gising. Kamusta pala ang tulog mo? Maayos ba? Tanong niya. I had a good sleep, Vera. Anyway, let's eat. Ibinaba niya ang tingin sa dining table. Natigilan siya nang makita ang nakahaing almusal doon. Hindi si Manang ang nagluto? Tanong niya. Sa ilang taong pagsisilbi ni Manang Lumeng ay kabisado na niya ang luto nito, kahit ang mga platong paboritong gamitin ng matanda. Ako nagluto. Ani Josiah. Ikaw? Napakurap na tanong niya. Lumuwang ang ngiti nito. Yes, ako nga. Mukha ba akong walang alam sa gawaing bahay? Ha? Hindi naman. I didn't mean to offend you. Nabigla lang ako dahil hindi mo naman kailangan gawin yan dito. Nandyan si Manang para gumawa dito sa bahay. It's okay, Vera.
Sanay naman akong ipagluto ang sarili ko. Ilang taon na ako mag-isa sa kondo kaya sanay ako sa gawaing bahay. Don't worry, tinanong ko si Manang kung ano ang madalas na kinakain mo sa umaga. Mahilig ka daw sa fried rice at tapa kaya yan ang niluto ko. Thank you, Josiah. Teka, hindi ka ba malilate niyan? Nagluto ka pa? Hindi naman, 10:00 pa naman ang duty ko sa ospital. That's it. Tumango siya at naupo sa hapag. Lalo pa nadagdagan ng paghanga niya nang tikman ang pagkaing niluto nito. Ayos ba ang lasa, Vera? This is good. Ang sarap ng fried rice mo, pati tong tapa. Totoo? Hindi mo ako binobola lang? Don't worry, hindi naman ako ma-offend kahit sabihin mo na hindi mo nagustuhan. No, Josiah, masarap talaga. Pwede nang ipantapat sa luto ni Manang. Lumawak ang ngiti nito. Mabuti naman. Nakahinga ako ng maluwag dun ah. Akala ko pagbabawalan mo na ako dito sa kusina mo. Natawa siya. Pagkatapos kumain ay siya nang nagligpit. Nagpaalam naman si Josiah na aakyat sa silid. Pagbaba nito ay dala na nito ang isang bag at handa na sa pag-alis. Mauna na ako, Vera. I have a schedule in the OPD today and the minor surgery. Mga 6:00 na ako makakauwi. Nito. Okay, Doc. Salamat ulit sa pagluluto ng almusal ah. Mag-ingat ka sa biyahe at galingan mo sa trabaho. Ngumiti ito. Ikaw din, architect. Galingan mo sa trabaho. Pag-alis ni Josiah, naligo si Vera at humarap sa laptop para magsimula na sa kanyang trabaho. Manang, si Josiah palang nagluto ng almusal? Anya kay Manang Lumeng nang ipaghain siya nito ng tanghalian. Naku, oo, iha. Ayaw ko nga pakilusin pero makulit si Doc. Sanay naman daw siyang gumawa sa bahay. Napangiti siya nang maalala ang kinaing almusal. Iha, matanong ko lang, kayo ba nitong si Doc ay walang espesyal na relasyon? Tanong ng matanda. Namilog ang mga mata niya. Naku Manang, wala po, magkaibigan lang kami. O siya, pasensya na. Para kasing may pagtingin sa'yo si Doc Josiah eh. Aba, panay ang tanong tungkol sa'yo kanina. Ganun lang po siguro talaga siya, thoughtful. Depensa niya sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Sa maiksing panahong pagkakakilala niya sa lalaki, ay nakita niya ang magagandang katangian nito. Pero kung sakaling magkagustuhan kayo ng totoo ay walang problema sa akin. Gusto ko siya, iha. Dispensa kay Leo at sumalangit nawa ang kaluluwa niya, pero mas magaan ang loob ko dito kay Doc. Muling namula ang mukha niya. Manang naman, magkaibigan lang kami at saka may ibang babae siyang gusto. Sinabi niya sa akin dati. Sos, baka naman ikaw yun, iha. Bigla ay naalala niya ang naging usapan nila ng lalaki tungkol doon. Ayon dito ay nakilala nito sa ospital ang babaeng gusto nito. Imposibleng ako yun. Malikot lang mag-isip tong si Manang. Anya sa isip bago naiiling na itinuloy ang pagkain. Pagkatapos mananghalian ay itinuloy niya ang trabaho. 5:00 ng hapon, gumagawa ng kape si Vera nang tumawag sa kanya si Josiah. Hello, Josiah? Bati niya sa lalaki. Hi, Vera. Naistorbo ba kita? Hindi naman. Napatawag ka. Gusto ko lang ipaalam na baka gabihin ako ng uwi mamaya. May i-assist ako emergency surgery kaya baka mga 9:00 na ako makauwi. No problem. Thank you for informing me. Of course, Vera. Nakatira ako sa puder mo kaya kailangang ipaalam ko sa iyo ang oras ng uwi ko. Napanguso siya sa pagiging thoughtful nito. Mag-ingat ka mamaya pag uwi. Kung hindi ka makapag-dinner dyan, may pagkain dito sa bahay. Okay, Vera. Thank you. Nangiti siya. Galingan mo lalo sa trabaho, Doc. Pagkatapos ng tawag ay ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng kape. Dito ba maghahaponan si Doc, iha? Tanong ni Manang Lumeng pagdating ng hapunan. Kasabay niya ang matanda at 2 apo nito. Hindi ko sigurado, Manang. Gagabihin daw po siya ng uwi eh. Ipagtatabi ko na lang siya ng pagkain. Ay siya, sige. Iinit mo na lang pagdating. Pagkatapos maghapunan, ipinagtabi nga niya ng pagkain ng lalaki. Pagkatapos ay dumiretso siya sa sala kung saan naroon ang laptop niya. Ilang oras pa ay narinig niya ang boses ni Josiah. Hi, Vera. Good evening. Mula sa laptop ay nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Nakatayo ito sa harap ng sofa kung saan siya nakapwesto. Josiah, nandito ka na pala. 9:00 na ba? 8:30. Masyado kang focus sa laptop mo. Hanggang ngayon ba nagtatrabaho ka? Ngumiti siya.
May tinapos lang habang hinihintay ka. Teka, kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataong kumain sa ospital. Teka, ipinagtabi kita ng pagkain. Iinitin ko para makakain ka na. Isinara niya ang laptop at tumayo. Ako na, Vera. Hindi, ako na. Maghapon ka sa ospital kaya siguradong pagod ka. Saka para makabawi ako sa pagluluto mo ng almusal. Ngumiti ito. Thank you, Vera. Anyway, dahil maghapon ako sa ospital, pwede bang maligo muna ako sandali? Pinasadahan niya ito ng tingin. Kahit maghapon ito sa ospital ay mukha naman itong hindi galing sa maghapong trabaho. Walang lukot ang dress shirt na suot nito. Oo naman, para pagbaba, pwede ka nang kumain. Dumiretso siya sa kusina para ipaghanda ng pagkain ng lalaki. Pagbaba ni Josiah, bagong ligo na ito. Isang puting t-shirt at gray sweatpants ang suot nito. Ang bango-bango nito. Ready na pagkain, Josiah. May sinigang na baboy, afritadang manok at kanin. Thank you, Vera. Ikaw, kumain ka na ba? Oo, kasabay ko si Manang. Magtsatsaan na lang ako habang kumakain ka. Iminwestra niya ang tasa ng tsaa sa harap. Naupo si Josiah at nagsimulang kumain. Sa unang subo nito ng sabaw ng sinigang ay mahinang napaungol ang lalaki. Wow, this is good. Ang asim. Binaliwala niya ang pag-iinit ng pisngi. Masarap, diba? Si Manang ang nagluto niyan. Ikaw, hindi ka man nagluluto, Vera? Nakangiting tanong nito. Minsan lang, hindi kasi ako magaling sa kusina. Nakanguso niyang sagot. It's okay, Vera. Kung hindi ka man magaling sa kusina, may ibang bagay kung saan ka magaling. After all, we all have things we're good at. Ngumiti siya. Tama ka. Kumusta nga palang araw mo, Dok? Okay naman. Tiring but fulfilling. Habang kumakain ay nagkwento ang lalaki ng araw nito sa ospital. Habang nakikinig si Vera, ay kita niya ang pagmamahal nito sa propesyon. Teka, ubos na tong sabaw mo. Lagyan ko pa, Dok. Anya nang mapansin na wala ng sabaw ang mangkok nito. Thank you, Vera. Medyo nakakapagod lang talaga ang araw na to. Magkasunod ang surgery ko at 1 oras lang ang pahinga. Habang pinagmamasdan niya ang lalaki, kahit halatang pagod ito ay hindi nabawasan ng kagwapuhan nito. Kahit noong dumating to kanina at hindi pa naliligo ay fresh pa rin ito at tila hindi galing sa maghapong pagtatrabaho. Ikaw, kumusta ang araw mo? Tanong ni Josiah. Productive naman. Nakatapos ako ng isang project. Maghapon ka sa harap ng laptop? Dapat wag mong kalimutang ipahinga ang mga mata mo. Yes po, Doc. Pabirong sagot niya. Natawa ang lalaki. Sa ginawa nito ay lumiit pa ang bahagyang singkit nitong mga mata. Lalong gumwapo ang lalaki sa paningin niya. Anong nangyayari sa'yo, Vera? Huwag mo sabihing tinatamaan ka sa temporary husband mo. Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Lihim na napailing siya. Imposibleng nagkakagusto siya kay Josiah sa ganun kabilis na panahon. Hinahangaan lang niya ang mga katangian ng lalaki. Thank you sa masarap na hapunan, Vera. Ani Josiah paglabas nila sa kusina. Ito ang nagpilit na maghugas ng pinagkainan. Hinintay niya itong matapos kaya sabay silang lumabas. Kinamanang ka mag-thank you dahil sila naman ang nagluto. Sagot niya. Pero ikaw ang naghanda ng dinner ko, kaya salamat, Vera. You're welcome. I'll see you tomorrow at breakfast. Wika nito pagdating nila sa ikalawang palapag ng mansyon. Tumango siya. Good night, Doc. Good night, architect. Sweet dreams. Hindi napigilan ni Vera ang ngiting sumilay sa mga labi pagpasok niya sa sariling silid. Kinabukasan naabutan niya muli si Josiah sa kusina. Sabay ulit nilang pinagsaluhan ang niluto nito bago ito nagpaalam para pumasok sa trabaho. Nang araw na yon, maagang umuwi si Josiah. 6:00 pa lang ay nasa bahay na ito. I brought home some dessert. Para may ambag naman ako sa masarap na hapunan natin. Anang lalaki. Inabot nito kay Vera ang isang kahon ng cake. Salamat, Josiah, pero hindi mo naman kailangan mag-ambag. Natawang sagot niya. Nang gabing yon ay sabay silang naghapunan ng lalaki. Kasabay din nila si Manang Lumeng at ang isang apo nitong si Alice. Doc, mag-uuwi ka ulit ng cake bukas. Pwedeng ubi cake naman. Pabirong request ni Alice habang pinagsasaluhan nila ang chocolate cake na uwi ng lalaki. Oo naman. Mabilis na sagot ni Josiah. Alice naman, baka isipin ni Doc na hindi ko kayo binibilhan ng cake.
Pabiruring wika niya. Hindi naman, ma'am. Saka ni-request ko kay Doc ang ube kasi yun ang paborito mo. Mahilig ka sa ube cake? Baling sa kanya ni Josiah. Oo. Sige, ube cake ang lagi kong iuuwi. Huwag naman, Josiah. Baka mapurga kami sa ube. Pre-diabetic na rin tong si Manang. Wika niya na ikinatawa nito at ng mga kasama. Masaya si Vera na sa ilang araw pa lang na pagtira ni Josiah sa mansyon ay nakapalagayang loob na nito si Manang Lumeng. Sa sumunod na mga araw ay ganoon ang routine nila ni Josiah. Sabay silang nag-aalmusal at kumakain ng hapunan, maliban na lang kung gagabihin ito sa ospital. Pagdating ng Sabado, sa unang pagkakataon, ay sabay silang nagtanghalian ng asawa. Walang pasok sa ospital ang lalaki. Yun din ang araw na ipapakilala siya nito sa pamilya nito. Kaya naman 3:00 ng hapon, umalis sila para magpunta sa bahay ng mga magulang nito. Teka Josiah, sa tingin mo maniniwala ang parents mo na totoo tayong mag-asawa? Tanong niya sa lalaki nang huminto ang sasakyan sa isang stoplight. Oo naman, don't worry. They won't ask you unnecessary questions, Vera. Kaya huwag kang kabahan. Tumango siya. Anong dapat kong gawin para hindi sila magduda sa relasyon natin? Kailangan pa lagi kong hawakan ang kamay mo? Kung hanggang saan ka komportable, Vera. If you're fine with skinship and little hugs, that would do. Halik. Bago siya lingunin ng lalaki ay napansin niya ang paggalaw ng Adam's apple nito. Komportable ka sa halik, Vera? Lihim na nag-init ang mukha niya. Bigla ay naalala niya ang halik sa kamay na iginawad nito sa kanya noong kasal nila. I can kiss you on the cheeks, Doc. Ngumiti ang lalaki at inabot ang kamay niya. Bukod sa init na hatid ng kamay nito, pakiwari ni Vera ay may kuryenteng tumulay sa puso niya. Binaliwala niya ang nararamdaman at gumanti ng ngiti sa lalaki. Pagdating nila sa bahay ng mga magulang nito, ay muling hinawakan ni Josiah ang kamay niya. Huwag kang kabahan, Vera. Hindi naman nangangain ng pamilya ko. Masuyong bulong nito. Natawa siya sa kabila ng kakaibang kiliting hatid ng hininga nito. Okay, I'll trust you. Hinayaan niyang igiya siya ng asawa sa loob ng bahay. Naabutan nila ang pamilya nito sa malawak na tanggapan ng mansyon. Oh, nandito na pala si Josh. Nakangising anunsyo ng isang lalaking habig ni Josiah. Sigurado siyang isa yon sa quintuplet ng asawa. That's Noah, ang pinakamadadal sa aming 5. Hindi marunong magtago ng sikreto ang lalaking yan. Bulong ni Josiah sa kanya. Natawa si Vera bago bumaling sa mga magulang nito. Vera, this is my mom and dad. Ani Josiah. Nice to meet you po, tito and tita. Bati ni Vera sa mga ito. Finally, I get to meet you, Iha. But please call me mommy, just like Josiah. Asawa ka ng anak ko, kaya anak na rin kita. Malaki ang ngiting sagot ng ginang. Niyakap siya nito. Tila may mainit na bumalot sa dibdib ni Vera. Naalala niya ang sariling ina. Thank you po, mommy. Sagot niya. Magiliw din ang naging pagtanggap sa kanya ng ama ni Josiah at mga kapatid nitong sina Isaiah, Noah, Elijah at Jeremiah, maging ang asawa nito na si Megan. Ang ganda mo, Vera. Puri sa kanya ni Megan. Salamat. Kaya itinali na ni Josh eh. Ani Jeremiah. Sigurista rin tong kapatid namin. Siguradong hindi ka na makakawala, Vera. Wika naman ni Isaiah. Natawa si Vera sa pangaasam ng mga ito kay Josiah. Bumaling siya sa katabi na pinaglalaroan ang kamay niya. Nang maupo sila sa sofa, ay muli nitong hinawakan ang kamay niya. Ang gwapo niyo palang magkakapatid, sambit niya. Pero akong pinakagwapo, hindi ba? Hindi kaya. Parang si Noah eh. Pabirong sagot niya. Hoy, teka, narinig ko yun ah. Ako raw ang pinakagwapo sa atin, sabi ni Vera. Payag ka, Josiah. Nakangising ani Noah. Bumaling sa kanya si Josiah at nag-angat ng kilay. Really, Mrs.? Ako ang asawa mo pero si Noah ang pinakagwapo? Nagwala ang puso niya sa itinawag nito sa kanya. Gayunpaman ay matamis siyang ngumiti. Ito naman, nagbibiro lang ako. Siyempre ikaw ang asawa ko kaya ikaw ang pinakagwapo. Talaga? Yes, Doc. Nako, kinikilig si Josiah. Nakita mo yung tenga, Vera? Namumula oh. Bangangan siya ni Noah.
Sus, ganyan ka pala kiligin, Josh. Parang tanga. Wika naman ni Elijah. Oh, you four, shut up. Saway ni Josiah bago bumaling sa kanya. Huwag mong pansinin ng apat na yan, Mrs. Inggit lang ang mga yan. Hey, huwag mo akong isama ha. Masaya na ako sa asawa ko. Ani Jeremy. Okay, yung 3 itlog lang pala ang inggit sa atin, Mrs. Ani Josiah. Inangan nito ang kamay niya at pinatakan ng halik. Namula ang mga pisngi ni Vera at alam niyang hindi yun kasama sa pag-acting niya sa harap ng pamilya ng lalaki. Nagpapasalamat na lang siya na walang pumansin sa reaksyon niya. Hindi rin siya inusisa ng mga ito sa biglaan nilang pagpapakasal. We have another family dinner next week, Iha. We'll be expecting you and Josiah. Wika sa kanya ng ina ng asawa sa gitna ng mapagkainan. Sure po, Mommy. Sagot ni Vera. Sa maiksing oras ay ramdam niya na kabilang na siya sa pamilya San Victores. Here, Mrs. Tikman mo tong specialty dish ni Mommy. Ani Josiah sa tabi niya. Ipinaglagay siya nito ng kare-kare sa plato. Habang kumakain sila ay todo asikaso sa kanya ang lalaki. Thank you, mister. You're always welcome, my wife. Malambing na sagot nito. Teka, wag naman kayo dito maglambingan. Baka hindi ako matunawan. Reklamo ni Noah. Muli ay nag-init ang mukha niya habang ninisian lang naman ni Josiah ang kapatid. 9:00 ng gabi nang magpaalam sila sa pamilya nito. I hope you had a good time with my family. Wika sa kanya ni Josiah pagdating nila sa mansyon ng abuela. Nakangiti siyang tumango. I like your family, Josiah. I'm glad. My family likes you too. Lalo na si Mommy. Tila may mainit na bagay na humaplos sa puso niya sa narinig. I look forward to meeting them again next week. Kinabukasan, pareho silang nanatili sa mansyon. Pagdating ng tanghali ay nagpaalam si Vera dahil meron siyang kikitaing kliyente sa labas. Dadalhin mo ba ang kotse mo? Tanong ng lalaki. Hindi, magta-taxi lang ako, Dok. Ihahatid na kita. May kukunin din kasi ako sa kondo ko. Presenta nito. Isang oras ang nakalipas ay sabay silang nagpaalam ng lalaki kay Manang Lumeng. Hanggang anong oras ang meeting mo sa kliyente, Vera? Tanong ni Josiah habang nasa biyahe sila. 2 oras siguro. Ako na rin ang susundo sa'yo. Sigurado ka ba? Baka maghintay ka. It's fine. I don't mind waiting for you. Kung ayos lang sa'yo, dito na rin tayo sa labas mag-dinner. I want to treat you to something special tonight. Para to sa kahapon. Josiah, kasama naman sa kasunduan natin yung pagsama ko sa'yo kahapon ah. Humiti ito. I know, but I want to take you out to dinner. Will you please say yes? Okay. Napangiting sagot niya kasabay ng pag-iinit ng pisngi. Ilang sandali pa ay ibinaba siya nito sa restaurant kung saan sila magkikita ng kanyang kliyente. Good luck sa meeting, architect. Ani Josiah. Thank you, Doc. Ingat ka. See you later. Masuyong sagot nito. Malaki ang ngiting pumasok si Vera sa loob ng restaurant. 2 oras ang nakalipas, paalis pa lang ang kliyente niya nang dumating si Josiah. Ang gwapo naman itong sundo mo, Vera. Tukso sa kanya ni Mrs. Maxine Vallejo, ang kliyente niya. Nag-init ang mukha niya. Mrs. Vallejo, this is Dr. Josiah San Victores, my husband. Oh, I didn't know you're already married, Iha. Anang ginang. We just got married, Mrs. Vallejo. Magalang naman na nagpakilala si Josiah sa ginang. Nice to meet you too, Doc. Anang ginang bago bumaling sa kanya. You two are a beautiful couple. Siguradong magiging maganda at gwapo rin ang mga anak nyo. Sigurado po yan, lalo na kapag nagmana sa Mommy. Ani Josiah na nagpainit sa mukha niya. Nakangiting nagpaalam si Mrs. Vallejo. I'm sorry kung napaaga ang dating ko. Ani Josiah nang makaalis ang ginang. Okay lang yun. Anyway, are you ready to have dinner with me? Yes po, Doc. Ngumiti ito at naglahad ng kamay sa kanya. Nakangiting tinanggap niya yon. Hindi niya inaasahan na dadalhin siya ng lalaki sa paboritong restaurant niya. Nagkataon ba to o alam mong paborito ko to? Tanong ni Vera. Sinadya akong alamin. Tinanong ko si Manang kanina. Nakangiting sagot ni Josiah na nagpainit sa puso niya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw,
Habang magkasama sila sa mansyon ay lalo pa silang napalapit ng lalaki sa isa't isa. Araw ng Biyernes, nasa sala si Vera nang abutan siya roon ni Josiah. "Josiah, ang aga mo ngayon." Bati niya sa lalaki. Napatitig siya rito. Isang maong na pantalon at polo shirt ang suot nito na bagay rito. Pakiwari ni Vera, habang tumatagal ay lalong gumagwapo ang asawa sa paningin niya. "Maiksi ang duty ko ngayon sa ospital." Sagot nito at naupo sa tabi niya. "What are you doing?" Sinusubukan kong tahiin tong lumang stuffed toy ko. May tastas kasi. Kaso nahihirapan ako. Hindi kasi ako magaling sa ganito." Ipinakita niya rito ang mahabang tastas sa hawak na stuffed toy. "May sentimental value kasi sa akin tong teddy bear na to, kaya ayaw kong itapon kahit luma na." "Si Leo bang may bigay niyan?" Mahinang tanong nito. Natigilan siya sa tanong nito. Bigla ay napagtanto niya na simula noong ikasal sila ay hindi na sumagi sa isip niya si Leo. "Hindi, kay Lola Val to galing. Itong unang stuffed toy na bigay niya sa akin." Baling niya sa katabi. "Oh, Sambit nito bago ngumiti. hindi ka nagpatulong kay Manang?" Umalis siya kasama mga apo niya eh. "Ako nang gagawa niyan, Vera. Let me handle it." Namilog ang mga mata niya. "Marunong ka magtahi, Dok?" "Surgeons are required to have good stitching skills. Magrereklamo mga pasyente namin kung hindi kami marunong magtahi." Oo nga pala. Kailangan yun sa propesyon mo." "So, let me do it." Nakangiting inilahad nito ang kamay. Ibinigay niya rito ang stuffed toy. Habang pinapanood niya si Josiah ay namamangha siya. Tila walang kahirap-hirap para rito ang ginagawa. "Here, ayos ba?" Tanong nito nang ipakita sa kanya ang tinahing laruan. "Wow, ang galing mo! Pantay-pantay at diretso ang tahi. Mas magaling ka pa kay Manang." "That's what I do for work. Anyway, you're welcome." Malaki ang ngiting niyakap niya ang stuffed toy. Pagkatapos ay ibinaba niya yon at si Josiah naman ang niyakap. "Thank you so much, mister." Sambit niya bago pinatakan ng halik ang pisngi ng asawa. "You're welcome, Mrs." Puno ng suyong sambit ni Josiah. Akma siyang magsasalita nang bigla ay tumunog ang cellphone niya. Sa isang iglap ay natauhan siya at napagtanto ang nagawa. Namumulang humarap siya sa lalaki. Sorry Josiah. Masyado ako natuwa kaya nayakap kita't nahalikan." "It's okay, Vera. I don't mind." Dahil hindi niya mahabol ang tibok ng puso niya at hindi niya matagalan ang tingin ni Josiah, kaya mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Tawagan ko lang pabalik si Nova. Aalamin ko kung bakit siya tumawag." Okay, Vera. Aakyat muna ako para mag-shower." Ani Josiah. Dala ang stuffed toy ay tinungo niya ang silid. Naupo siya sa kama at tinawagan ng kaibigan. "Nova," wika niya sa nasa kabilang linya. "Hey Vera, bakit parang hinihingal ka dyan? Nag-exercise ka ba ng ganitong oras?" Anang kaibigan. "Hindi, but my heart's beating like crazy." Binitiwan niya ang stuffed toy at itinapat ang palad sa dibdib. "Anong nangyayari sa'yo?" "Nova, I think I'm in love with my husband." Pagkatapos ng inakto niya kay Josiah, sa isang iglap ay napagtanto niya na hindi lang paghanga ang nararamdaman niya sa doktor. Mahal na niya ito. Sa maiksing panahon ay nagawa nitong palitan si Leo sa puso niya. "Mahal ko na siya, Nova." Wika niya pagkatapos niyang ikwento ang ginawa niyang pagyakap at paghalik sa asawa. "Anong reaksyon niya sa ginawa mo?" "He said he don't mind. Ayos lang daw sa kanya." Impit na tumili ang babae sa kabilang linya. "Do you know what that means? Gusto ka rin ng asawa mo." "Si Josiah? Gusto rin ako?" "Pero sinabi niya sa akin noon na may gusto siyang babae." Hindi makapaniwalang sambit niya. "Sigurado ka may gusto siyang ibang babae? Base sa reaksyon niya, gusto rin niya yung ginawa mo. Siguro tulad mo, nahulog na rin siya sa'yo sa pagsasama niyo. O baka naman, nauna pa siyang mahulog sa'yo. Nung kasal niyo kasi, napansin ko na iba ang tingin niya sa'yo eh." "Baka nga ikaw yung babaeng gusto niya, Vera." Ani sa kanya ng isang parte ng isip. Ang isiping pareho sila ng nararamdaman ni Josiah ay nagpainit ng puso niya. "I'm happy for you, Vera. After all you've been through, you deserve to be happy.
Sigurado ako masaya rin si Leo at Lola Val na nakatagpo ka ng pag-ibig kay Josiah. Yun naman ang gusto ni Lola Val eh. Ang makahanap ka ng lalaki magmamahal sa'yo at makakasama mo sa buhay. Nag-init ang sulok ng mga mata niya sa sinabi ng kaibigan. Ilang sandali silang nag-usap bago siya nagpaalam. Pagbaba niya ay naabutan niya si Josiah sa kusina. Hi Vera, tapos ka na makipag-usap sa kaibigan mo? Nakangiting baling ng lalaki sa kanya. Tumango siya. Anong ginagawa mo? Naabutan niya itong tila inuusisa ang laman ng ref. Wala pa sinamanan kaya ako na sana magluluto ng dinner. Hindi ka ba pagod sa trabaho? Hindi naman. Hindi rin naman siguro magagalit si Manang kung agawan ko siya ng trabaho ngayon, di ba? Natawa siya. Hindi naman siguro, pero ano bang iluluto mo? Ano po bang gusto mong dinner natin, architect? Pwede ba ako mag-request? Pwede, basta ikaw. Anito at pabirong kumindat sa kanya. Nagwala ang puso ni Vera. Parang gusto ko ng kaldereta. Okay lang ba? Kaldereta lang pala eh. Walang problema, misis. Kusang lumaki ang ngiti niya sa endearment na ginamit nito. Marahil ay tama nga ang hinala ni Nova na pareho lang sila ng nararamdaman ni Josiah sa isa't isa. Pwede ba kitang tulungan, Doc? Tutulungan mo ako magluto? Oo, pwede akong assistant mo. Ang ganda mo namang assistant. Idinaan niya sa tawa ang kilig na gumapang sa dibdib. Quits lang, gwapo rin naman ang chef eh. Natawa si Josiah. Napansin niya na namumula ang leeg nito. Teka, kinikilig din ba siya gaya ko? Ani Vera sa isip. Muli ay lihim siyang kinilig. Ilang sandali pa ay naging abala sila ni Josiah sa kusina. So, anong specialty dish ni Doc Josiah San Victores? Tanong niya sa lalaki habang pinapanood itong haluin ang niluluto. I guess, lasagna. Nabanggit nga ng mami mo na mahilig kayong quintuplet sa pasta. Yes, I'll bring you to our restaurant next time. Binabalik-balikan ng mga customer ang pasta dishes ni Elijah. Anito na ang tinutukoy ay ang kapatid nito na chef at siyang namamahala sa restaurant ng pamilya nito. Mas interesado po akong matikman ng pasta dishes mo, Doc Josiah. Talaga? Pipiliin mo yung sa akin kaysa sa chef kong kapatid? Siyempre, loyal ako sa luto ng asawa ko eh. Sagot niya na nagpahalakhak dito. Ilang sandali pa ay pareho nilang tinikman ang luto nito. Wow, ang sarap, Doc. Hindi ka pa chef sa lagay na to ah. Puri niya habang ninanamnam ang lasa ng pagkain sa bibig niya. Talaga? Hindi mo ako binubola lang dahil asawa mo ko? Totoo, Doc. Muli ay tinikman niya ang sarsa ng kaldereta. Nang mag-angat siya ng tingin sa lalaki ay nakatitig ito sa kanya. May sauce ka sa labi, Vera. Mahinang sambit nito. Bago pa siya makakilos ay naramdaman niya ang kamay nito sa baba niya. Akala niya ay pupunasan yun ni Josiah. Subalit ganoon na lamang ang pagkabigla niya nang maramdaman ang labi nito sa kanya. Kusa niyang tinugon ang halik nito. Subalit bago pa lumalim yon ay narinig niya ang papalapit na mga yabag. Kasabay ng pagpasok ni Manang Lumeng sa kusina ay lumayo siya sa asawa. Oh, nagluto na kayong dalawa ng hapunan? Nabiglang tanong ng matanda. Malakas na tumikim si Vera. Opo Manang, tinulungan ka si Josiah. Nang sulyapan niya ang lalaki ay namumula ito at kagat ang ibabang labi. Nako, pasensya na, naatraso kami ng uwi. Naipit kasi kami sa traffic. Okay lang po, Manang. Teka, ayos na ba talaga kayong dalawa? Bakit pareho kayong namumula? Ayos lang po kami, medyo mainit lang po. Sagot ni Vera at muling bumaling kay Josiah. Nagtama ang mga mata nila ng lalaki. Ngumiti siya rito. Sa kabila ng namumulang muka, ay gumanti ito ng ngiti sa kanya. Samantala, ng gabing yon ay tinawagan ni Josiah ang kapatid na si Jeremy. What is it, Josiah? Sana importante yung tawag mo dahil naistorbo ang honeymoon namin ni Megan. Tapos na ang honeymoon nyo. Araw-araw ang honeymoon namin. So ano yung tinawag mo? Lumunok siya. I kissed my wife, Jeremy. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at hindi niya napigilang halikan si Vera. Hanggang ngayon ay ramdam pa rin niya ang mga labi nito sa kanya. Hoy, Josiah, isusumbong kita kay Mami. Bili niya na wag mong pagsasamantalahan si Vera, di ba? Anong nangyari? Sinampal ka ba?
She kissed me back. Muli ay nag-init ang leeg niya nang maalala ang halik na pinagsaluhan nila ng babae. Oh, hinalikan ka pabalik? You know what that means? Ano? She's also in love with you. Really, Jeremy? Yes, she kissed you back. Ibig sabihin, gusto niyang ginawa mo. Gusto ka niya. Pambihira, Josiah. Nasaan ang talino mo pagdating kay Vera? Ngumuso siya. Pagdating sa babae ay tila nawawalan siya ng kakayahang mag-isip. Ano sa tingin mo dapat kong gawin, Jeremy? Confront her about your feelings. Umamin ka na. Ilang payo pa ang ibinigay sa kanya ng kapatid bago nito ibinaba ang tawag. Kinabukasan, nabigla si Josiah nang pagpasok niya sa kusina ay naroon si Vera. Good morning, Doc. Nakangiting bati nito sa kanya. Good morning, Vera. Ang aga mo nagising ah. Bala ko kasing magpunta sa sementeryo para dalawin si Leo. Birthday niya kasi ngayon. Tila may pumiga sa puso niya sa narinig. Balak na niyang aminin sa babae ang nararamdaman, subalit dahil sa sinabi nito ay bigla siyang nagdalawang isip. Ngayon pala ang birthday niya. Gusto mo bang ihatid kita sa sementeryo? Ngumiti si Vera. Bakit ihahatid mo lang ako? Pwede mo naman akong samahan. Ayos lang sa'yo na samahan kita. Nabiglang tanong niya. Oo naman, kung gusto mong sumama. I want to. Iniisip ko lang na baka gusto mong mapag-isa. I don't mind if you come with me, Josiah. Tumango siya at hindi napigilan ang ngiting sumilay sa mga labi. Samantala, isang oras ang nakalipas, kasama ni Vera si Josiah sa kotse nito. Kapag tumitingin siya sa lalaki ay naaalala niya ang halik na pinagsaluhan nila kagabi. Hindi nila napag-usapan ng halik, subalit dahil doon ay nakumpirma niyang gusto nga siya nito. Dito rin ba nakalibing ang lola mo? Tanong ni Josiah habang naglalakad sila sa loob ng Memorial Park. Tumango siya. Puntahan natin siya pagkatapos natin kay Leo. Hindi pa kita na ipapakilala sa kanya. Pagdating sa puntod ni Leo ay inilapag niya ang dalang bulaklak at kandila. Habang pinagmamasdan ang puntod ng dating nobyo, nasiguro ni Vera na wala na siyang nararamdamang pag-ibig para sa lalaki. Hindi mabubura ang alaala ng binata sa kanya. Subalit hindi na ito nagmamayari ng puso niya. Leo, happy birthday! Sambit niya. Sana kung nasan ka man ngayon, masaya ka. Huwag kang mag-alala sa akin kasi masaya na ako. Kahit na wala kayo ni Lola sa akin, natutunan ko mag-adjust sa pagkawala niyo. Hanggang sa dumating ang lalaking magpapasaya sa akin. At hindi ko na siya kailangang ipakilala sa iyo dahil kilala mo na siya. In fact, ikaw ang nagdala sa kanya dito sa buhay ko. Kaya maraming salamat, Leo. Tama ka, hindi ikaw ang para sa akin. Merong lalaking darating na mas mamahalin ako ng higit sa naging pagmamahal ko sa'yo. Salamat dahil dinala mo sa akin ng lalaking yun. Utang ko sa'yo ang kaligayahan ko ngayon. Ibinaling ni Vera ang mga mata kay Josiah. Naabutan niyang nakaawang ang mga labi nito habang nakatitig sa kanya. Kumikislap sa luha ang mga mata nito. Vera, tama ba narinig ko? Sinabi mo kay Leo na mahal mo ko? Na ako ang lalaking para sa'yo? Walang pag-aalinlangan siyang tumango sa lalaki. Pagkatapos ay masuyo siyang umiti. I'm in love with you, Josiah. Akala ko hindi na ako magmamahal ulit pagkatapos ni Leo. Pero mali ako. Gaya ng sabi niya sa akin, magmamahal ako ng iba dahil hindi kami ang para sa isa't isa. Tama siya. Dahil sa maiksing panahon, minahal kita. Hindi ko alam kung kailan nagsimula, pero namalayan ko na lang na ikaw na nandito sa puso ko. I'm in love with you to Veronica. Mahal din kita. Mahal na mahal. Kumikislap ang mga mata ang pag-amin nito. Nagdiwang ang puso niya. Kailan mo napagtanto na mahal mo ko? Ngumiti si Josiah. Oh, it was from the start, my wife. Minahal kita mula pa nung una kitang makita. It was love at first sight for me. Noong una tayong magkita? Ibig sabihin, nung nabunggo kita sa ospital? Masuyo itong tumango. I fell for you right there and then. Nung nakita tayo sa chapel, sinundan kita para itanong ang pangalan mo. Pero nakita kong kayakap mo si Leo, kaya pinigilan ko ang sarili ko. Pero kahit nalaman kong hindi ka na pwede, hindi ko napigilan ang puso ko na patuloy na tumibok sa'yo. Every time I see you, my heart beats like crazy.
Ikaw lang ang babaeng nagpadama sa akin nun, Vera. Kung ganun, yung babaeng tinutukoy mo na gusto mo pero may ibang lalaking gusto, ako yon? Masuyong tumango si Josiah. It was you, Vera. Kaya nung kinausap ako ni Leo at humingi siya ng pabor sa akin na pakasalan ka, hindi ko siya tinanggihan. Gusto ko rin palang ipagtapat na kaya akong hiningan ni Leo ng pabor ay dahil alam niyang may nararamdaman ako sa'yo. Alam niyang mahal kita, Vera. Teka, hindi totoo na kailangan mo ng pansamantalang asawa? Hindi totoo na nirereto ka ng mami mo sa ibang babae? Sinabi ko lang yun para bigyan ka ng dahilan para ikonsidera ang ko. Ang totoo, ang tanging dahilan kung bakit ini-offer ko ang sarili ko para maging pansamantalang asawa mo ay dahil mahal kita. I've been in love with you from the very start, Vera. At alam yun ng pamilya ko. Nung ipakilala kita sa kanila, alam nila ang totoong relasyon natin. Kaya pala hindi nag-usisa sa atin ng pamilya mo. Yeah, they all supported me in making you fall in love with me. Masuyong sagot nito. Hinawakan nito ang pisngi niya. Umaasa ako na kapag kasal na tayo, makuha ko ang puso mo. Hindi ko hinihiling na mapalitan ko si Leo. Pero kahit yung maging kahati ko siya, ayos na sa akin. Naluluhang sinalubong niya ang mga mata ng lalaking minamahal. I'm completely in love with you, Josiah. Hindi mo kahati si Leo dahil nag-iisa ka na dito sa puso ko. He might be my first boyfriend, probably my first love, but you are my true love. And you're going to be the last man in my life. At wala akong ibang gustong makasama sa hinaharap kundi ikaw lang, Josiah. Pumatak ang luha sa mga mata nito. I've never been in love before, Mrs. So I'm sure as hell, you're my first love and my only true love. Ikaw ang nag-iisang babae sa puso at buhay ko. Ikaw ang gusto kong makasama sa hinaharap at tanging gusto kong maging ina ng mga anak ko. I love you so much, Veronica. I love you too, Josiah. So much. Masuyo nitong pinunasan ang luha niya bago siya siniil ng isang matamis na halik. Nang pakawalan siya nito ay bumaling ito sa puntod ni Leo. Leo, happy birthday pare. Sana masaya ka kung nasan ka man dahil masaya rin kami ni Vera dito. Maraming salamat dahil tinulungan mo akong makuha siya. Hindi kita bibiguin. Ipinapangako ko na paliligayahin, aalagaan at mamahalin ko si Vera habang buhay. Hindi ko siya sasaktan. Thank you for everything, Leo. Kahit nawala ka na sa puso ko, hindi kita makakalimutan at ang mga alaala natin. Wika naman ni Vera. Pagkatapos nilang bisitahin ang puntod ng dating nobyo, ay tinungo naman nila ang puntod ng kanyang abuela. Lola Val, this is Josiah, ang asawa ko at ang lalaking pinakamamahal ko. Ani Vera. Hello po, Lola Val. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makilala kayo. Pero maraming salamat sa pagpapalaki niyo kay Vera. Iniwan niyo man siya, wala kayong dapat ipag-alala dahil hindi siya magiging mag-isa sa buhay. I and my family will be her family. And we will also make our own family. Ipinapangako ko na habang buhay ko mamahalin, aalagaan at pagsisilbihan ng apo niyo at ang mga magiging anak namin. Nangangakong sambit ni Josiah. Lola, maraming salamat. Kahit nawala ka, siniguro mo na hindi ako magiging mag-isa sa buhay. Dahil sa inyo ni Leo, kasama ko na ngayon ng lalaking mamahalin ko habang buhay. Wika naman ni Vera. Speaking of habang buhay, Mrs. Ani Josiah kasabay ng pagbaling sa kanya. Napasinghap siya nang ilabas nito ang isang singsing at lumuhod sa harap niya. Will you marry me again, Vera? This time yung wala ng expiration date. Yung hindi na temporary wife at husband ng label nating dalawa. Because I want to spend the rest of my waking life with only you, Mrs. Veronica San Victores. Naluluhang tumango siya sa lalaking pinakamamahal. I will marry you again, Dr. Josiah San Victores. I want to spend my whole life waking up next to you. Pagkatapos nitong isuot ang singsing sa daliri niya, ay nagsalo sila sa isang walang kasing tamis na halik. Mahal na mahal kita. I can't wait to spend the rest of my life with you. Buong pagmamahal na sambit ni Josiah. Mahal na mahal din kita. Just like you, I can't wait to spend the rest of my life with you, my husband. Ilang linggo nakalipas ay naganap ang church wedding ng mag-asawang Josiah at Veronica. Dinaluhan yon ng buong pamilya ng lalaki, mga kaibigan nila,
at lahat ng importanteng tao sa buhay nilang mag-asawa. 2 taon na nakalipas ay isinilang ni Vera ang isang malusog na kambal na siyang unang supling nila ng asawa. Nasundan pa yon ng 2 sa paglipas ng mga taon. Naging masaya ang pagsasama ng mag-asawang Josiah at Vera sa piling ng isa't isa at ng pamilyang binuo nila. Sometimes, life doesn't go the way we want it to. Pero minsan din, dinadala tayo nito sa mga taong hindi natin inaasahang makikilala at sa mga pagkakataong hindi natin inaasahang mangyayari. Dahil may mga bagay na hindi man ayon sa plano natin, ay siya palang magdadala sa atin sa tunay na kaligayahan. The end. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.